information may bago kayong information na ibinigay sa ICI additional dun sa unang na Yes, may mga bago silang tanong na clarifications para maintindihan nila mas lalo kung paano yung proseso. So, nagbigay tayo kung ano yung nalalaman natin tungkol sa mga bagay na yun. Siyempre, alam natin, sinabi natin, may mga bagay naman na hindi tayo aware. So, sinabi rin natin na hindi ako aware dyan sa sistema ngayon. Sir, is it about budget insertions? And not really about budget insertions. It's about everything. It's about how it is budgeted, what are the possible ways of corruption. Yung mga ganun, di ba ganun naman yun eh. So yung statement, statement ko yung tawag, testimony sa Senate, sir, basically illustrates yung parang chain of corruption. Yes. Was that the same thing that the ICI was interested now? And when you was that the same subject that the ICI was interested in today? In chain of corruption from who's going to, who's talking to whom, who's giving whom, who, what, diba? Siyempre, party naman yun. Party lahat yun. What do you think, pagka ganun, sir, ano pakiramdam nyo na is the ICI zeroing in on maybe particular individuals who may have taken a part in the corruption? No, it's really the process. Siyempre, they will not disclose to me naman those things. Eh. So, it's mostly yung proseso para maintindihan nila, no? Kung paano yung mga posibleng gaps, saan posible nagkaroon ng corruption, paano mapagdudugtong-dugtong. Kaya ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat, eh, di ba? And you have that info, di ba, sa testimony? Yes. So, nag-elaborate ka, sir, about it? Yes, and additional information. Individuals? Hindi. It's not really about individuals. It's about the process kung paano, kumbaga sa ano yung tinatawag ng modus operandi, di ba? Ayun. Hindi naman sinabi ko na naman sa Senate, di ba? I mean, why will you, yung lagi ko sinasabi, why will you insert projects doon sa distrito na wala ka naman kinalaman, di ba? What is your kung wala kang political benefit doon, what is the benefit to you? Di ba? Sir, pinapabalik pa po ba kayo dito sa ICI? Wala pa naman sinabi. Pero yung nature na pagtawag sa inyo, biglaan lang talaga, sir? Hindi. Sinabi sa akin yan. I think, ano ba ngayon? Biyernes, siguro. I think Monday or Tuesday. Sinabi sa akin. So yung ICI is under scrutiny. Number one, yung credibility kasi hindi nakikita ng tao yung investigation. But since you're a resource person, how do you probably characterize the way that the ICI has been conducting its hearings? Do you think this is ano ba ito? Okay, number one yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, talagang napakataas ng integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes, former Secretary Babe Singson, yung head ng SGV. So, you cannot question their integrity. It's beyond question. What's the direction of the investigation? I mean, siyempre ang nakikita ko lang yung pagtanong sa akin, no? I don't know how they conduct it with other resource persons, but very professional naman sila. So you believe naman, sir, in the way the ICI is conducting itself? Yes. What do you think? What do you have the confidence na this is a serious investigation? Hindi, because alam naman ng lahat di ba? Alam naman ng lahat na galit yung tao. Okay? Alam naman ng lahat na hinahanap ng tao yung katotohanan. Alam naman ng lahat na may pag-iisip na yung tao kung sino yung talagang mga gumawa ng kasalanan eh. Ang kailangan na lang buuin dito is yung ebidensya para mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, talagang may kasalanan. Diba? Sa tingin ko, my impression is, yun ang binubuo nila. I mean, impression My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag final sa korte. So in terms of accountability, how high should this be? Wala. Kung saan pupunta, doon dapat pumunta.
hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan kung saan sila dalhin ng ebidensya, dapat yun ang papailan ng kaso. Sure, at the risk of being repetitive, si Representative Ko, nagpa-condemn petition na sila, pero ang call niyo was to cancel the passport. Yes, no? Okay. This I will be very clear, no? And I hope those in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Okay? Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico dito. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko, doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kanselahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Di ba dapat kanselahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansela? Bakit parang tila baga, sila pa nag-aabogado? May legal na proseso naman eh. Function nila yan. Function nila yun eh. Sir, balik Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo nga, baka mali ako eh. 11983? 983, Passport Act ba yan? So sir, anong tingin niyo? Bakit parang meron kang hindi Tama. Passport Act. Section 4 o Section 5. Nahandyan yung grounds. Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8, tama tayo. 4 is authority to issue denial. Yan. Okay, ganito ha. Medyo matalas pa pala memory ko. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Tama? Yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, anong nakikita yung possible reasons bakit parang hindi inuuso yung proseso? Yung pag-cancel ng passport, hindi ko nga alam eh. Kaya nga dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba sila managot? Sure naman na napakagingan ng SIA. Hindi namin napag-usapan yan. Ano po? Si Representative. Hindi. Wala naman personalities eh. Wala naman kami personalities pinag-uusapan. To make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just, my impression is, gusto nilang maintindihan yung proseso. Yung buong proseso, paano nagsisimula, paano yung mga posibleng, siyempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman na i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya, di ba? Hindi. Sir, balikan ko lang po yung integrity. Kasi as you said, the ICI's integrity. But I think parang there's a public uproar right now. Kaya nag-question yung integrity ng ICI because the hearings are not live streams, not open to the public. So what's your take on this, sir?
dapat ba gawing live na rin talaga yung mga pag-hearing ng ICI? Hindi, alam nyo, ako naintindihan ko naman eh. Naintindihan ko naman yung sentimiento ng tao na gusto nila maging live yung hearing, no? So yun, 100% naintindihan ko yun, no? But syempre, hindi naman ako pwedeng manghimasok doon sa desisyon ng ICI na yun. Pero kung tatanungin niyo ako whether naintindihan ko yung sentimento na yun, naintindihan ko. So there's no need for a live streaming. Hindi, sabi ko nga, naintindihan ko yung sentimento na yon ng tao na gusto nila live stream. Kaya lang, bilang respeto, ipinapaubaya natin sa ICI na sila ang magdesisyon doon sa bagay na yun. No? Pero 100% naintindihan ko yung sentimento ng taong bayan. Yes, sir. Pwede pa pala yung memory ko, matalas pa ng konti. Ako lang sir, yung number. Tsaka second. Pwede pa. Wala pong schedule. Wala pa. So, Yes, second time sa nabotas po. Sa ilang ilan. okay. Oh, hindi kayo binaba, ha? Hindi na. Ayos na yung navigate. So, yun. Na-sanction ba yung bar for yung Ay, dati? Yung second time o yung ano? first and second time? Hindi, yung first time, kasi hindi kami may-ari MMDA eh. So sinulatan ko yung MMDA na nga kung ano na kung siningil na bala. Yung second time, itong last week, mabuti na lang, sumayad lang siya. Wala naman damage. Sumayad lang, kaya ayos. So sir, functioning ngayon yung cafe? Oo, nakasara lang. Okay, ang ibig sabihin nung baliktad yun eh. Ang ibig sabihin ng sara, hindi pumapasok yung high tide. Yung open, yun yung ano. Nakasara lang siya ngayon at hindi nadadaanan lang ng barko kasi madaming basura sa ilalim. Kailangan i-pukayin, i-dredge. Oo. Pero functioning siya. Hindi na makadaan yung barko. So wala ba hangay sa inyo? Wala. Pag may bayan, yari kasi. Pag nagbaha, kakanapo ka ng flood control. Hindi. Sakit ng ulo ko yung pag ano. Alam naman nila. I mean, siya yung testigo. Basta ayos yung navigate, hindi kami binaba. O yun, basta ayos yung navigate. So effective yung flood control sa amin. Basta ayos yung navigate. Pero 20 years na yung navigate na yun eh. Yung kapanin. Hindi. Yung kanila. Hindi. Ngayon, nagkakaroon ng study for a second one. Para may backup siya kung sira yung isa. That makes sense. Oo. Parang may susunod na. Oo. Okay, sino po ba mga ano nila ngayon? Comment. Kasi ba si Martin is confident, he's a resource person. What's your comment about that? I don't know because hindi nga personalities yung pinag-uusapan namin eh. When they ask me questions, it's not specific to okay, ganito ha, para maliwanag ha. Pag ako tinatanong ng ICI, ang question is not specific to any personality. Hindi tungkol dito sa taon to, hindi tungkol dito sa taon to, hindi kung ano yung ginawa nitong taon to. Pero yung proseso, paano ba yung nangyayari yung proseso? So, ibig sabihin, siyempre, may regular na proseso, so, pinapaliwanag ko yun. Ano ba yung mga posible na problema dun sa proseso na pwedeng samantalahin para pagkakitaan? Yun naman din ang ano. So, it's not specific to any personality. Pero ako, talaga, DFA, pauwiin nyo na si... Pinatagal. Di ba parang ano yun? Automatic lang. Parang 1-2 step lang. Request, then Hindi, di ba cancel, di ba? Pag cancel, kailan mo ba mag-call? hindi. Kailan mo ng complaint? Hindi, tingnan mo yung ano, yung section. Di ba? Oo. On their own. On their own. Walang precipitate na. Kaya nga eh, di ba the fact na nagagulo doon sa Mendiola, that's already the start of a national security problem, di ba? Because people can take advantage of the anger of the public. So ano pang hinihintay nila, di ba? Maliwanag naman yan eh. Nagkasa sa presidente ng UN. Pero sir, sumulat na kayo sa DFA regarding. Hindi naman ako kailangan sumulat, di ba? Tabako naman nila yun, di ba? Earn that support.